Mahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa music, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya.
papaya. Kutis sulit ang glow up. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng
samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Kilig to the Bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sulong mula sa paglalahad at pag-unawa ng mga problemang dulot ng korupsyon. Narito na tayo sa panibagong antas. Level Up. Diskarte. Ikalawang aklat. Oras na para pag-isipang mabuti ang bawat desisyon. Ang bawat akbang. Ang bawat balak gawin bilang tugon sa mga hamon ng pagkamit ng katarungan. Ng pag-abot sa pangarap na umunlad at makapamuhay ng payapa at matiwasay. Diskarte. Ikalawang aklat. Diskarteng makabansa. Diskarteng makatao. Diskarteng makakalikasan. Mga hakbang na mula sa taimtim na pagsusuri. Pinag-iisipan ng maayos. Ikaw, ano ang punto ng iyong diskarte? Magandang hapon po sa lahat ng aming mga masusugid na tagapakinig at welcome po sa inyong programang Diskarte. Noong nakaraang Sabado ay ating pinalakay ang CCP Version Love Fest, kung saan tampok ang mga bagong dulang pangteatro na binigyang buhay sa entablado sa unang pagkakataon. Ngayong hapon, atin namang pag-uusapan ang paglilinang sa pagsusulat ng mga dula na bahagi pa rin ng CCP Version Love Fest, kung saan nagkakaroon ng tinatawag na Writing Fellowship Program. Ano nga ba ang proseso na pinagdadaanan ng mga bagong manunulat na napipili at nagiging bahagi ng programang ito? Dito lang ba ito nagaganap sa NCR? Paano naman ang mga manunulat natin sa ibang panig ng bansa? Ating pakinggan ang aming naging panayam kina Glenn Sevilla Mas
ang program mentor ng CCP VLF Writing Fellowship Program at si Vim Calmeri ng CCP Artist Training Division upang talakayin ang CCP Virgin Love Fest Writing Fellowship Program. Originally naman po, napansin namin na marami nga po nag-a-apply sa Writing Fellowship Program taon-taon. And napapansin rin po namin na na-dominate or marami po talagang nakakapasok na taga Metro Manila. Yun pong mga nagkakaroon ng opportunities to have other trainings on playwriting. Meron rin po kasi mga kurso about playwriting dito sa Manila. So, ngayon, dahil nakikita nga po namin na gano'n ang sitwasyon at marami pong hindi nakakapasok from the regions kasi yun nga po, yung quality talaga, it's a competition, sabi nga po ni Sir Glenn. Isa po na kita po namin ay how about extending or making sure that we have training programs for various regions, so iba-ibang lugar naman po. So nagsimula po kami sa Bacolod dahil isa po yun sa lugar na yung fellow po namin ay naging part na at nagiging malaking bahagi na sa cultural landscape po doon, si Noel Pahayupan at si Venice Bonyaflor. So dahil doon, familiar na po sila doon sa programa, alam na po nila yung proseso, doon po kami muna nag-reach out. And from there, nabuo rin po yung VLF Writing Fellowship Program in the regions. And itong programa po na ito, ang kaibahan po niya sa Metro Manila version ay ang kanilang output ay sinusulat po sa regional language po or yung language po doon sa local. And natutuwa po kami for Bacolod kasi 4 na taon po namin siyang ginagawa. Meron na pong maraming outputs for that. And aside from training the fellows po doon sa lugar, nakapag-produce pa po kami ng mga bagong works for that location. And of course, tinitingnan rin po namin kung sa susunod meron po kaming upcoming na writing fellowship program rin po. Pagkatapos po sa Bacolod na nakita po namin nagbo-boom na, may interest rin po silang ipagpatuloy, lilipat naman po kami sa Bicol kung saan meron rin po dating writing fellow na alumni naman doon na magkakaroon po ng writing fellowship program din dito. And hopefully, katulad ng Bacolod, dumami rin po. Ngayon, hindi naman po kami very particular na dapat may fellow po doon sa lugar. Nakikita lang po namin yung una, sana yung may machinery or meron po kakayahan na i-host yung fellowship. So, kung may mga interesado po na maging parte or magbuo ng writing fellowship program po nila sa lokasyon nila, reach out lang po sa amin. We can consider para lang po we can consider yung location po ninyo, yung mapapropose ninyo po. Kasi, of course, we are very open to making sure that hindi lang po limited sa Metro Manila yung fellowship program. We try to give opportunities po sa other regions. Naalala ko sa conference room ng CCP nung bukas pa siya, isa sa mga nagustuhan namin doon, hindi lang ako kundi maging sina Vim, ganyan, yung isang dula tungkol sa nanay na kinakausap niya ang anak niya, so si Abner yung anak, ganyan, na kinakausap niya anak niya, and then habang tumatakbo ang dula, makukuha mo na, patay na pala yung anak niya, at ito pala yung, hindi pala ito parang I love you, oo, yun din, pero namamaalam din pala siya sa anak niya, so na mahal niya, so mga ganyan. So may mga tender stories na katulad yan na habang pinapanood namin, tahimik kang sumisinghot, tahimik kang lumuluha sa dilim ng CCP conference room, na rehearsal hall ng Tangalang Pilipino. So ayun siya. So pero kunwari sa Visayas, kasi itong Virgin Love Fest Writing Fellowship Program, iniikot din siya sa bansa. May iteration po ito sa Bacolod na naku po 4 na taon na. So doon naman sa Bacolod may ano din, ang okay naman din sa pag dinadala siya sa regions at dadalhin po siya sa Bicol sa July, ano siya, ang laging sinasabi sa fellows ay gumawa kayo ng kwento na ang mga tauhan, ang mga setting, ang mga problema ay doon mismo nanggagaling sa lugar kung saan kayo taga roon, di ba? Kung saan kayo based, ganyan. So sa Bacolod, so kumbaga kung gusto mong ako bilang
Region 6 din, Antique, pero nasa Maynila na ngayon. Kung gusto kong malaman kung ano ba ang mga problema sa, kunyari, sa Negros Occidental, at ano ba ang mga iniisip, ano ba ang concerns ng mga batang mandudula sa Negros Occidental. So, sa Love Fest, doon ko malalaman na, sa lugar pala na ito, sa Himamaylan, may ganitong problema pala tungkol sa teenage pregnancy. Naku, may tokhang na din pala dito sa ano, bla bla bla. At lahat ng yan, nakuha ko sa kwentong sinasubmit ng fellows at dinidevelop sa workshop. So, throughout the years, so yun, may mga nakakaiyak, merong nakakatawa, merong absurd. So, iba-iba din siya kasi sa fellowship pala, kung ano yung ikaw bilang playwright. So, hindi kami mag-i-impose na dapat maging ganito ka. Kumbaga, kung ikaw ay mahilig sa komedya, ikaw ay mahilig sa tragedy, ikaw ay absurd, ikaw ay ganyan. Kung anong hilig mo sa buhay, tutulungan ka ng fellowship na paigtingin yung yon. Hindi ka babaguhin, kundi yung kung anong meron ka, at hopefully, diba, tulungan ang fellowship tsaka yung fellow din mismo na paigtingin yung mga strengths mo, ang galing mo sa playwright. At sana gawan ng paraan na ma-improve din ang mga kahinaan mo, ang weaknesses mo bilang isang writer. Tinatawag po namin siyang very intensive na fellowship dahil po sa unang linggo, exposure lang po sila. Una, magkakaroon po ng lectures. Pangalawa, magpapanood po nila lahat ng mga featured plays ng Virgin Love Fest. And they will have a chance to have an exclusive talkback with the playwrights and directors. So para lang po sa fellows yun. And then apart from that, nagkakaroon po sila ng mga activities maliban po sa lecture. Kung ang CCP po ay sara ng Mondays, ang fellows po ay hindi po nagpapahinga. Sila po yung magsusulat. So the following week, the second week, magsusulat na po sila ng play. And 7-minuter, so mga around 7 pages po ito, maximum. And every day, starting Tuesday hanggang Thursday, magkakaroon po ng reading and critiquing po siya. So matututo po yung mga play fellows ng mga walang fellows po na magkaroon ng opportunity to paano ba mag-critique ng isang play. So every time that. Tapos ng Friday po, sa pangalawang linggo, ay magsasabit na sila ng final play nila. On Saturday po, ang CCP ay magpre-prepare na kung paano po i-showcase itong stage reading. And on Sunday, magkakaroon po ng showcase. So preparation po ng showcase. At volunteer actors po ang magiging participants po for this one. It's important po to note na ang writing fellowship ay isa or only, tama po ba Sir Glenn, na complete na fellowship program in terms of playwriting. Dahil ito lang po ang isa sa mga programs na merong lectures, merong play viewing, merong talkback, may mga assignments, may pagsusulat po ng play, at may pag-showcase through a stage reading. So, kompleto po ang proseso niya. That's why nga sabi po ni Sir Glenn, maraming na pong mga fellows after this ay either na-inspire talagang magpatuloy ng kanilang career at ayun, nananalo po ng palangka or na-feature ng featured play sa Virgin Love Fest. Important to note na 3 po sa fellows, alumni ay naging featured playwrights nitong current VLF. Muli nating itutuloy ang ating talakayan hinggil sa mga dula na tampok sa CCP Virgin Love Fest matapos ang isang maikling drama. Tulog na naman tong lalaking ito Emong! Emong! Gising! Ano meron na nangyayari? Nangyayari, ha? Di wala. Paanong may mangyayari sa buhay natin? Wala kang ginagawa maliban sa humilata dito sa bulok nating sofa at humagok ng humagok buong araw at magdamag. Grabe ka na bang manglait, Lilia? Kasalanan na ba ngayon ng matulog? Bawal lang ka sa batas. Kung ang lahat ng Pilipino gaya mo, talagang dapat nang gawing labag sa batas ang pagtulog. Bakit palagi ka na lang nagagalit sa akin? Kung hindi pa tayo mag-asawang lambing-lambing mo. Ngayon, talo mo pang rumaragas ang tren na... Paano?
nung hindi pa tayo mag-asawa, hindi naman kita nakitaan ng ganyang umaatikabong katamaran, ano? Dati, ako pa ang nagsasabi sa iyo na huwag mong sagarin ang pamamasada araw-araw at baka magkasakit ka. Pero naging mag-asawa lang tayo naging puro ganyang asal, batugan ka na. Lilia, iba na kasi ang panahon ngayon. Dati doon lang tayo sa mga magulang natin. Ngayon, nandito na tayo sa sarili nating bahay. Anong sariling bahay? Squatter ka mo. Hindi naman sa atin itong lupa at itong giray-giray na tirahan natin. Mali natin kung bigla na lang mademolisyon, gaya nung naranasan natin doon sa dati nating tinirhan. Yun ang ibig ko sabihin. Binabayaran naman tayo ng gobyerno tuwing madedemolisyon tayo. Kaya nagkakapera tayo, di ba? At pag wala nang makatingin, hindi mag-squat ulit tayo sa ibang lugar dito sa syudad. Kung hindi tayo mademolisyon, Aber, saan tayo kukuha ng pera? Puro na lang ba tayo hingi doon sa pinaglalabahan ko? Bakit naman hindi? Ewan-awa naman sila sa iyo. Kasi nga alam nilang tamad ang asawa mo. O ano pa? Yung pag may baha. O di ba't lagi namang mga politikong namumudmud ng relief goods kapag nagkakatrahensa? O isa pang libre yun. At hindi matatapos ang ganong sistema dahil mahalaga sa kanila ang boto ko. Wala ka na talagang balak magtrabaho pa ulit? Para ano pa? Yung mga nagbabalat ng buto, pagod na pagod ang laki pa ng ibinabayad sa buwis. Ako? Pa-easy-easy lang. Lagi may nagbibigay na grasa. O saan ka pa? Oy, lalaki ka. Huwag mong daanin sa biro ang lahat, pwede ba? Ako punong-puno na sa diskatang baluktot. Huwag mo aasahan na habang buhay kukonsintihin ko ang pagiging palaasa at batugan mo. At ayon sa inampalan, ang diskarteng palaban ni Aling Lilia kontra sa katamaran at maling pamamalakad sa pamilya ng asawa ay... Ang galing-galing! Sa pagpapatuloy ng ating talakayan ngayong hapon, maraming kwento o naratibo sa ating lipunan ang nasaksihan ng ating mga kababayan nitong mga nakaraang linggo. Samot-saring pangyayari ang tinutukan ng sambayanan. Bakit nga ba nahuhumaling ang Pinoy sa mga drama? Bakit mas umiingay, sinusubaybayan at mas tinututukan ang mga sitwasyong panlipunan pag ito ay nahahaluan na ng drama? Ating pakinggan ang naging talakayan ng ating executive producer na si Ms. Eva Marie Salvador, kasama pa din ng program mentor ng CCP VLF Writing Fellowship Program na si Glenn Sevilla Mas, hinggil sa pagkakahumaling ng mga Pilipino sa drama at mga naratibong sumasalamin sa ating lipunan. Maraming lumalabas sa balita, no, na palaging binabanggit yung ano ba yung naratibo ngayon na mangyayari. Ano ba yung naratibo? Bakit ito ang lumalabas? Siguro pwedeng pa-explain lang anong ibig sabihin ng naratibo para sa atin at paano to relevant sa mga balita. Sa creative writing o sa pagsusulat, importante yung naratibo o ang narrative ng kahit anong kwento. Ang daloy ng kwento o takbo ng kwento na kalimitan, kasi pwede rin namang hindi, ay mayroong mga tauhan na mayroong problema na gustong malutas at bago matapos ang kwento o ang naratibo ay either na hanapan niya ng solusyon o hindi. So ayun po yung parang daloy ng kwento, naratibo na maaaring sa case na ito, sa tingin ko, ay pwedeng gamitin sa pag-describe ng dula na pinapanood, kwentong binabasa, o sa kaso ng ating bansa, ang nangyayari sa ating paligid ngayon. Ang naratibo yon parang lumalabas, yan yung daloy. Kasi parang nakikita natin na tuloy-tuloy siyang may kwento. Ano yung mga elemento ng isang naratibo? Ang pinaka-importante, I think, lalo sa usapin ng pagsusulat ng dula na pwedeng i-apply sa tunay na buhay, yung dapat may conflict, di ba, parang ganyan. Dapat may like sigalot na nangyari to disrupt yung nakasanayan nating takbo ng events. Kunyari sa buhay ng isang bata, ay tuloy-tuloy lang ang buhay niya. Pero kapag may nangyari sa buhay ng bata na nadidisrupt ang takbo ng buhay niya, kunyari namatayan siya ng magulang,
O pwede na yung gawing dula, di ba, ganyan. Or nag-aaral siya pero kailangan niyang tumigil. So itong mga disruptions na ito, sa akin ay maganda dahil magkakaroon ng pagkakataon ng isang tauhan na ipakita sa lahat kung anong klaseng tao siya. So kunwari, sa politika, so may idea tayo ng kung ano dapat ang isang maayos na politiko, di ba, nagsisilbi sa bayan, hindi siya corrupt, hindi nag-uuwi ng mga gamit ng opisina, etc. etc. So okay naman yun. Pero magiging interesante sa akin ang kwento kapag ang isang, in this case, usapin na ito, ang politiko ay gagawa ng isang bagay na hindi dapat ginagawa ng politiko. So ayun, so nadidisrupt ang pagkakaintindi natin sa dapat na ginagawa niya. At ang disruption na ito ay nagkukos ng conflict, and sa drama kasi, ang conflict ang pinakakailangan. Otherwise, bakit pa tayo nanonood? Diba? Expected naman yung nangyayari sa entablado. So, kapag may disruption o kapag may conflict, saka lang lalabas yung, kasi ganitong klaseng tao pala siya. Ito pala ang dahilan kung bakit sinulat ito ng isang mandudula. Or sa case natin, ito pala ang dahilan kung bakit ang buong bansa ay nakatutok ngayon sa Senado. Diba ganun siya? Kapag okay sila, okay yun, di ba? Life is okay, life goes on smoothly, etc. Pero di ba, pag ganun ang nangyayari, hindi tayo masyadong interesado sa ganyan. Kapag they don't behave the way they should, saka nagiging interesante ang kwento nila, saka tayo nagiging aktibo sa Facebook at nagbibigay ng ating 2 cents tungkol sa nakikita natin, nababasa natin, napapanood natin. So masasabi mo ba na isang elemento kasi ng narratibo outside of yung conflict ay syempre yung mga tauhan at yung characters nila. No? Ano ang role ng mga characters? Sino ba itong mga characters na to sa pagkwento ng isang conflict halimbawa? Normally, pumipili ang isang mandudula ng isang tauhan na interesado siya, at ang tauhan na ito ay dadanas nung conflict na naiisip niyang ibigay sa tauhan na ito. Ang tauhan na ito ay nilalagay sa gitna ng naratibo o ng kwentong naiisip niya. Pagkatapos noon, ang tauhan na ito ay papaligiran niya ng mga supporting characters na ang role sa kwento o ang papel sa kwento nung main character ay para paigtingin ang kwento ng bida. So, ilan sa mga supporting characters na ito ay sasang-ayon sa kanya, tutulong sa kanya. Ilan din sa mga supporting characters na ito ay sasalungat, pahihirapan ang buhay niya. Tapos yung pagkakapili ng mga tauhan na ito ay masusi, mabusisi, dapat sa dula at least, dapat bawat tauhan should earn his or her place sa kwento. Dapat may dahilan kung bakit kasama siya dito. Meaning, walang tauhan na walang papel o walang role sa pagpapausad ng kwento. Interesting lang kasi, sa mga nangyayari ngayon, tinatawag nilang Senate flicks. In other words, parang tuloy-tuloy yung mga nangyayari. Sa palagay mo ba ito ay natural na script? Kasi parang hindi naman to siguro minanipula or maybe siguro nag-intend na gawin siyang i-manipulate siya, no? Pero paano nangyayari ito na tuloy-tuloy at wala siya, kumbaga sa kwento, ang mga nakikinig ay kadalasan nahihilo na sa dami ng conflict. Sino yung lead character, na yung lead character later bumabaliktad at nag-iiba. I mean, can you give us some comments about yung halintulad ng sining at saka yung tunay na nangyayari? Sige. So yes, dahil ako ay mandudula, so siguro ang magiging references ko ay pagsusulat ng dula. So ang origins o pinanggalingan ng dula kasi, 'di ba, ng panahon ng mga Griego o ng mga Greeks, ano talaga siya, may isa silang term na mimesis, M-I-M-E-S-I-S. Ang ibig sabihin ng mimesis ay parang ginagaya. At ano ang ginagaya ng dula? Ang ginagaya ng dula talaga ay totoong buhay. So hindi nalalayo ang totoong buhay, ang karanasan natin sa buhay na kinatha lamang ng mga mandudula. Kasi ulit, ang naiisip ng kwento, lahat ng napapanood natin sa entablado, sa telebisyon, sa pelikula, lahat ng yan, ang pinanggagalingan niyan dapat ay tunay na buhay. So, kaya interesting sa akin, interesado ako dun sa tinatawag nga nilang Senate flicks, na parang may parinig sa Netflix. So ayun. At
parang ganun nga siya talaga, di ba, ang napapanood natin. Kasi napapanood natin siya araw-araw, so parang wala siyang katapusan. At sa kwento ng ating bansa, ay parang wala nga talaga siyang katapusan. Kasi, naku, ilang taon na ito, di ba? So, and katulad ng isang ordinaryong manonood ng dula sa tanghalan, riveted din ako. So, para talaga akong nanonood ng dula, na klaro kung sino yung, depende sa iyong political affiliation o mga pinaniniwalaan natin, klaro sa atin kung sino yung para sa atin, sino ang bida at sino ang kontrabida. At ano ba yung bida at kontrabida? Ulit, katulad ng nasabi kanina, ang bida, sa kanya umiikot ang kwento, pinili siya ng mandudula kasi may gusto siyang sabihin sa kwentong naiisip niya o sa naratibong naiisip niya. Tapos, papaligiran niya ito ng mga tauhan na ang tawag natin sa drama ay support characters at walang tapon ang mga support characters. Dapat lahat sila ay makakatulong sa pagpapausad ng kwento. So, ilan sa kanila sasang-ayon, ilan sa kanila ay sasalungat o hahadlang doon sa gustong mangyaring lead character. So, parang nga siyang Senado talaga, di ba, na depende sa iyong political affiliation, sino ngayon ang bida doon. So, at pinapaligiran siya ng mga tauhan. So, kunyari, mga senador. So may napili kang senador, sa kanya iikot ang kwento. So bibigyan mo siya ngayon ng mga kaalyado. Ito yung mga tutulong sa kanya na makamit ang kung ano mang gusto niyang makamit sa bago matapos ang kwento. At bibigyan mo din siya ng mga kontrabida ang tawag na sasalungat o hahadlang sa kanya para makuha niya ang gusto niya. Ngayon, pwede nating sabihin, bakit hindi na lang lahat ng tauhan na ilalagay ng mandudula ay yun lang tutulong sa kanya? Sa kaso ng dula, hindi rin okay ang ganon kasi kinakailangang pahirapan ang buhay ng lead character. Bakit natin siya kailangang pahirapan? Kasi kapag lagi kong sinasabi sa lecture sa fellowship na kung lagi nating nakukuha ang lahat ng gusto nating makuha sa buhay, hindi natin malalaman habang buhay kung anong klaseng mga tao tayo. Kasi lumalabas lang kung anong klaseng mga tao tayo kapag nakakarinig tayo ng hindi. Kunyari, gusto kong maging valedictorian, sabi ng buhay, hindi. Salutatorian ka lang. Gusto kong maging summa cum laude, hindi ka nag-qualify at all. Gusto kong maging bar top notcher, hindi, you failed, you need to take it a second time. So, kapag nakakarinig tayo ng hindi sa mga gusto nating mangyari sa buhay natin, saka natin nalalaman kung hanggang saan ang kaya natin, titigil na ba tayo, tutuloy pa ba tayo, etc. So anyway, mabalik dun sa kwento, kaya tayo riveted or napaka-interesante sa atin na nangyayari sa Senado ngayon kasi yun nga, may ibang mga tao na akala mo nung una bida, pero nako, kasi matalino, kasi maganda, pero nako, ang gagawin pala ay ganito, poprotektahan pala niya ang mga interest ng kanyang pamilya at hindi yung, sa tingin ko lang hindi yung interests ng taong bayan, ganyan. Interesante talaga yon kasi katulad ng panonood ng dula, nakikilala natin, 'di ba? Nakikilala natin kung anong ibig sabihin ng pagiging tao, na ang tao pala, 'di ba? Na pag nagbago siya ng isip kasi may dahilan siya. Sa tingin ko, kung bakit interesado ang taong bayan sa Senate Flix na nagaganap ngayon sa ating bansa, yung mas nakikilala natin ang ating mga senador kung anong klaseng mga tao sila, batay sa kanilang ginagawa, sa naratibong kung sino man ang nag-isip nito ay maawa ka naman, tapusin na po natin ang kwento at sana manaig ang kabutihan kesa sa kasamaan. So, yun, kaya tayo araw-araw nag-look forward na, diba, sa Facebook, sa TV, sa etc. na sana naman today matapos na ang Senate Flix na ito. Kasi lahat naman ng teleserye natatapos. So sana ito, ano lang siya, short mini-series lang sana ito at sana ang ending ay magiging mabuti para sa nakararami. Maari ba nating tignan na itong mga kwento, itong naratibo na nangyayari at yung mga characters, doon tayo kumakampi o nakaka-associate tayo doon sa mga yon. Kasi bakit involved tayo? Kumbaga, pwede naman natin sabihin, sila lang naman niya, kwento lang naman yan. Pero engaged tayo. Sa akin, sa tanong na bakit tayo riveted o bakit tayo parang araw-araw excited na sino ba ang mananaig dito, sino bang mananalo o napipikon pa yung iba, may laitan na nangyayari sa Facebook, may unfriending, may nagbablock, etc. Pag hindi naaayon sa iyong ganyan, ibablock ko siya, i-unfriend ko siya, etc. So, bakit ganon? Di parang sigurong wala, mahilig kasi talaga tayo sa teleserye. So, ito, hindi ko alam kung mabuti ba ito o hindi ba ito mabuti na katangian bilang mga mamamayan ng isang bansa. So, on the one hand, pwedeng sabihin na
okay siguro yan kasi ayon naman sa mga kwento sa dula, pelikula, television, laging mananaig ang kabutihan laban sa hindi mabuti. On the other hand, di ba sa totoong buhay na hindi laging nananaig ang mabuti, parang ganyan, hindi laging natatalo ang kasamaan, kung ano man ang definition natin ng dalawang terms na yon. So natutunan natin yan na maaaring sa tunay na buhay ang isang taong wala nang ginawa kundi magsakripisyo ay maaaring ang katapusan ng kwento niya, nako, imbis na bigyan siya ng pabuya, tapusin ng kung sino man ang kanyang, lahat ng kanyang suliranin, lahat ng kanyang problema, ay maaaring hindi siya mangyayari na kahit nagsakripisyo pa siya. Siguro more sa teleserye yon kasi sa entablado, kung kayo po ay nanonood ng mga dula, Virgin Love Fest ongoing na po, malalaman natin na sa entablado at least kung minsan, kasi nire-reflect talaga niya ang totoong buhay, kung minsan the good people actually don't win. Or the bad people, yung mga masasama, actually get away with doing bad. Ganyan, di ba? Kasi mahirap gawin sa teleserye kasi nako, mag-iisip pa masyado, etc. etc. Sa dula, parang mas may leeway ang mga mandudula na wag sundin yung formula, etc. At bakit ginagawa ng mga mandudula yon? Kasi para sa akin, ang isang mandudula, bago magsulat ng kwento, ay may dahilan kung bakit siya nagsusulat. So, may ibang mga tao na pag nagsulat ay gusto kong umokay ang pakiramdam, makalimutan ng mga tao ang problema sa labas ng entablado, etc. etc. At habang nanonood sila, ay nag-enjoy sila. Okay naman yon. Pero sa kaso ng Virgin Love Fest, sa tingin ko, may ilang mandudula din na ang kanilang dahilan kung bakit sila nagsusulat ay magpaligalig ng kanyang mga manunood, ng kanyang mga mambabasa, na pag nanood na sila ng aking kwento ay, naku, mag-iisip sila na bakit nga ba hindi ako sang-ayon dito, na dapat paglabas niya ng entablado ay, naku, may gagawin na ako para matigil na ang ganitong klaseng problema. Kasi nga, sa napanood ko, hindi ako masaya doon sa ending na naig ang kasamaan. Kaya sa tunay na buhay, ang gagawin ko ay, gagawan ko ng paraan na lahat ng ginawa ng bida doon sa kwento na naging tahimik lang siya ay hindi ko gagawin sa tunay na buhay para yung ending ng dula ay hindi mangyari sa tunay na buhay. So, parang ganyan. So, sabi ko kanina, parang pwedeng okay at hindi rin okay ang ating pagkahilig sa teleserye. Kasi nga siguro, dahil nasanay tayo sa teleserye at ang teleserye ay hatagal-tagal, di ba? Pag nasanay ka kasi sa ganun, baka sa tunay na buhay, masanay din tayo na wala siyang katapusan na problema para kay Mara, ganyan. At ilang taon, okay lang yan kasi everyday, interesante pa rin yung napapanood ko, inaapi, nagpapaapi, ganyan-ganyan. Nako, doon sa pagkahilig natin sa teleserye, ay okay lang na tumagal. Kasi ibig sabihin, may mapapanood tayo araw-araw, may something to look forward to tayo, may inaabangan tayong kwento araw-araw. On the one hand, hindi siya okay pag ganon. So, minsan, dahil nakakapagod, nag-tune out na lang. Iba na lang yung gagawin. Kaya ngayong isang napapansin ngayon, yung kabataan, lalo na, marami sa kanila ayaw na lang ma-involve. No? Nagtuturo ka, Glenn, anong napapansin mo sa mga kabataan ngayon sa paningin nila sa ating naratibo sa politiko? At ang napapansin ko syempre, parang maraming sinasabi ang buong mundo sa henerasyon ngayon, di ba? Kesyo maigsi ang attention span, bla bla bla. Kailangan entertained, madaling masaktan, etc. So okay naman 'yon. Pero ang mabuti sa kanila, sa mga estudyante na nakakasalamuha ko, ay ano sila, parang mulat sa katotohanan. I think they really mean well. At sa akin, okay din naman na kino-question nila yung mga nakasanayan na natin, di ba? At alam kong ayaw ng mga estudyante ko kapag nagkukwento, nagdi-discuss ng isang lesson, bla bla bla. Tapos kunyari, hihirit ako nung panahon namin, during our, nako, ayaw nila yan. Kasi parang, nako, lipas na yan, bla bla bla, dapat ngayon, etc. etc. So, sa tingin ko, okay din nga naman na bakit ka magdadwell sa past, sa nakaraan, tapos na nga naman yon, di ba? So dapat mag-focus sa ngayon at kung ano ang pwedeng gawin sa ngayon, di ba? So ayun, so okay yon sa akin. At ang okay din sa henerasyon ngayon, parang wala silang pakundangan, di ba? Na kunyari pagsabihin na itong lahat na nangyari ito, ano ba ang nangyari sa henerasyon mo?
Di ba? So parang ganyan na parang na-judge ka tuloy na ang lahat na nangyayaring ito ay dahil ang henerasyon mo kasi ganito, hindi nyo kasi, etc. etc. On the one hand, masakit sa loob, but on the other hand, pero hindi ba tama nga naman din, di ba, na siguro nga kaya nangyayari ito ay dahil dati kasi, etc. etc. So okay yun sa akin kasi ibig sabihin, dahil na-realize ng mga kabataan ngayon na kaya nagiging, parang sinabi ko to sa dula kanina, na kaya siguro nagiging ganito ang ganyan ay dahil sa mga ginawa ng mga naunang henerasyon, naunang mga tauhan. Kaya paglabas ko sa entablado, pagsabas ko sa classroom, dapat gawan ko ng paraan na hindi maulit ang ganung klaseng kwento kasi hindi nga masaya ang ganung klaseng kwento. Bakit nakabalik ang mga ganito sa posisyon? Bakit hanggang ngayon? Tama naman din na dapat matakot tayo sa nangyari noon at dapat gawan natin ng paraan na hindi na sila maulit ngayon. So, para sa akin, ang henerasyon ng mga kabataan ngayon, mulat at malay sa ganong klaseng realization. Kaya sa tingin ko, ginagawa nila ng paraan na hindi na nga siya maulit. Such that, nung huling eleksyon, di ba, dahil karamihan sa mga botante ng bansa ay young people, kaya yung mga kandidato na ayon sa survey, siguro ang sinurvey nila, kaedad ko o mas matanda pa sa akin, ay naku, walang tsansa yan, ganyan-ganyan. Pero ng actual elections, pasok pa rin sila at ina-attribute yon sa youth vote. So, if only for that, parang baka bumuti ang kalagayan ng bansa sa susunod ng mga taon dahil sa mga kabataang ito. So, last question na lang. Kasi sabi mo, pagod na. Paano kaya mag-end itong, ano yung mga posibilidad para mag-end itong naratibong ito? Dapat ba tigilan na natin yung mga panonood ng teleserye at pwede ba ang panoorin nyo na lang yung Virgin Love Fest o mga plays? Number one, wala naman sigurong problema sa kung anong pinapanood mo, 'di ba? Kanya-kanya tayong trip, parang ganyan. So, kung nakakatulong sa iyo na, 'di ba, ang hirap-hirap ng buhay mo, kung nakakatulong sa iyo na maging positibo pa rin sa gitna ng napakaraming problema sa Meralco, diba? Kung nakakatulong sa iyo ang panonood ng teleserye kasi sa loob ng isang oras na panonood mo ng pinakabagong teleserye, kung nakakatulong yun sa iyo, sige, go, okay yon. Ngayon, kung ikaw naman ay mas gusto ko kasi yung na-unsettle ako bilang manonood. Gusto ko yung hindi ako yung pinapa-okay kasi hindi okay ang mundo. So bakit ako pinapa-okay? Dapat sinasalamin ng kwento ang tunay na nangyayari sa ating paligid. So kung ganun kang klaseng tao, yun nga, di manood ka ng Virgin Love Fest kasi sa Virgin Love Fest hindi assured, hindi ka pinapromisan na naku, may happy ending ito, ganyan. Di doon ka manood. Pero ano na lang siguro, so regardless kung ikaw ay gusto kong papa-okayin ako ng pinapanood ko or gusto kong challenge ako ng pinapanood, kahit alin ka man doon, ano na lang, sana maging critical na lang. Kahit na may critical na manonood o critical na consumer ng media, ibig sabihin, okay lang na nakakaaliw, pero sana umabot ka rin sa point na huwag kang manatili lang doon. Huwag naman ikahon ang sarili na ang tingin mo sa buhay, pagkatapos ng mapanood ng teleserye, ang tingin mo sa buhay ay talagang isa na siyang teleserye na, 'di ba? So sana hindi rin ganun kasi hindi rin nakaka-okay 'yon. On the other hand, doon naman sa mahilig doon sa china-challenge ang aking pag-iisip, etc. Sana hindi lang yung tumigil lang sa level ng na-challenge. Sana hindi lang yung tumigil sa nabother ako, umiyak ako, kaya okay na ako. Diba? Laging sa tunay na buhay, hindi natin nakukuha ang happy ending ng ganon-ganon. Pinaghihirapan po siya. Hindi po siya nakukuha nung nagrereklamo ka sa nangyayari sa bansa, ganyan-ganyan. Pero nasa loob ka ng isang komportableng lugar, tapos nakatingin ka sa Facebook, ayan ka, sige, click, ang dami mong kiniklik na angry face, tapos okay na. Siyempre hindi. Diba? Ang inahanap talaga ay lumabas ka sa mundo ng, 'di ba, ng virtual ganyan, 'di ba, alamin ang kwento ng ibang tao, kung paano kang naaantig sa kwento ng mga fictional na characters sa entablado, sa pelikula, sa binabasa natin sa TV. Sana maantig din tayo sa kwento ng totoong taong nakikita natin sa kalsada, ng totoong mga taong nakakasalamuha natin sa palengke. So
sana wag yung dito lang ako sa komportable kong mundo, ganyan, at ang interaction ko sa tunay na buhay ay sa Facebook lang at sa TikTok lang. Sana hindi ganon, na maging critical sa pinapanood natin. At kung ano, at critical sa pinapanood natin, tanungin natin na bakit nangyari ito? Ano bang pwedeng, anong dapat niyang ginawa para na iba ang takbo ng naratibo niya? At kapag naisip na natin yon, kung ano mang naiisip natin na dapat ganito ang ginawa, dapat ganito, etc., sana isabuhay din natin siya, 'di ba, sa tunay na buhay kung saan naka-base din naman din to begin with ang lahat ng kwentong nababasa natin, napapanood natin. Kasi nga according to the Greeks, mimesis, ginagaya lamang ng entablado ang tunay na buhay. So kung gusto natin na maging maayos ang tunay na buhay, di matuto tayo sa mga Greek playwrights, 'di ba, na kung gusto mong ganyan, di ito ang dapat mong gawin. Muli nating itutuloy ang ating talakayan hinggil sa mga dula na tampok sa CCP Version Love Fest matapos ang isang maikling drama. Hoy Roy, ba't hindi ka pa bumabangon ha? Malilate ka na naman yan. Nay, sakit ho ng ulo ko eh. May hangover ako. Lekat, yan na nga bang sinasabi ko? Manang-mana ka sa tatay Nay mo. naman eh. Kasalanan ko bang nag-asawa kayo ng manginginom? Tapos ako pa sisisihin nyo dahil nagmana ako sa kanya. Ba't si Raulo talaga itong... Nay, puso nyo. Tulungan nyo na lang ho ako. Ayokong pumasok ngayon. Ano ka? Puro ka na late. Puro ka pa absent. Wala ka ng mga vacation leave at sick leave, di ba? Kaya nga ho. Kaya tawagan nyo yung team leader ko at sabihin yung may emergency dito sa atin kaya hindi ako makapasok. Baraguguldo na ito at gagawin mo pa akong sinungaling na... Ay, please lang. Diskartehan nyo na lang. Ko! Sige na nga. Kaysa namang mawalan ka ng trabahong gago ka. At ayon sa inampalan, ang diskarting pangmagulang ni Aling Lily ay... Pathetic ha? Sarap sa bulutan ng magnanay na yan! Ipagpatuloy natin ang ating talakayan hinggil sa mga dulang bahagi ng CCP Version Love Fest ngayong taon. Something to look forward to. So maraming plano, syempre. So kunyari, matagal lang napapag-usapan yung... kasi marami talagang magagandang mga dula na nasusulat sa fellowship. Ang kagandahan doon, these plays are 8 pages long, so mga 10 minutes in performance. At ayon din, kasi mahilig din ako magbigay ng workshop kung saan-saan sa buong bansa. At laging theater workshops. Ibig sabihin, kunwari nakarating ako sa Ozamis City, laging hinahanap doon yung para sa directing workshop. Kailangan nila ng mga material na ganyan-ganyan. Ang mga dula usually mahahaba, di ba? Ang mga sikat na mga dula, yung mga usual na ginagamit sa classroom, yung mga New Yorker in Tondo, mga ganyan. Ang hahaba nila. So, sa tingin ko, maganda talaga yung 8 pages na 10-minuters ng love kasi buo siya. Hindi dahil 8 pages siya, excerpt, hindi. Buo siya, wala nang idadagdag pa doon kasi buo na yung kwento. So, para sa mga directing classes, directing workshops, acting classes, blah, 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 okay itong mga plays na ito na gamitin sa workshop, gamitin sa classroom, gamitin sa showcase. At may isang taon na ang presentation ng St. Paul Pasig ata, ang kanilang showcase ng kanilang theater program for the year ay mga dula na galing sa Writing Fellowship Program. So, ano siya, mga maigsing dula, pinagsama-sama nila at prinuduce siya sa isang malaking produksyon. So, ganyan. And so, ang ibig sabihin, parang nasulat ng mga dula na ito, sayang naman kasi, nako, nasaan na mga yon. So, napapag-usapan throughout the years na sana pumili ng pinakamaganda sa mga ito, at ang dami-dami na nun, at ipagsama sa isang publication at i-distribute sa schools. Feeling ko, kasi lahat ng teachers laging naghahanap ng material. 'Di ba? Kasi may SPA program, kasi may K-12, kasi so may need talaga siya. So, baka it is something that the CCP would want to think about, the publication of the short plays by the, 'di ba, the best fellowship plays throughout the years. 'Di ba? Kasi may naghihintay na market para dito. So ayun, so I guess yun nga, so sana sa Bacolod, Bicol, baka may iba pang mga lugar. Natatandaan ko din na kinausap ako sa
Cagayan de Oro na, ay, gusto mo bang, kaso sinabihan ata ako 2 weeks magla-lab fest na doon sa Cagayan de Oro. So, ko parang late kasi ganyan, pipili pa ng fellows, may submission, etc. etc. So, hindi siya nangyari. Pero, in case na bumalik doon, sana kasama niya ang fellowship kasi, ang Virgin Lab Fest, diba, okay talaga yun kasi mga dula galing sa particular region, okay siya. At ang audience noon, normally, diba, ang theater audience, young people yun eh. Siyempre, ang kaedad natin nanonood din. Pero predominantly young people ang audience niya. At doon sa audience, diba, na for sure, matutuwa, makikiiyak, makikiganyan, makikikilig, etc. napapanood nila at may excite sila. So maganda na make the most of it, na-excite na sila at ayan, natuwa ka, di ba? Kasi maganda pala ang theater, maganda pala ang pagsusulat para sa theater. So eto, merong fellowship program that you can join kung gusto mong magkapagsulat ng dula na kasing ganda nung napanood mo. So parang ganun din sa CCP iteration ng Lab Fest, di ba? Na nakakamangha ang galing ng mga mandudulang Pilipino at kung nanood ka, natuwa ka, at kung gusto mo talagang matuto sa diba, the cultural mecca of the country. Kung gusto mong matuto sa maliban doon sa napapanood mo, diba, you actually get the opportunity to interact with all the playwrights of the Lab Fest for that year, the directors. So makakasalamuha, hindi ka lang nanood, makakasalamuha mo sila, matatanong mo sila tungkol sa paano ang collaboration ng yung journey ng play from page to stage. How was the ilang revision ang ginawa ng mga lahat ng yan. Saan galing ang ideas mo pag nagsusulat? Paano pag may writer's block? Lahat ng yan, pwede mong itanong sa kanila, 'di ba? So ayun, there is so much to look forward to. At I think dati pag 'di ba ina-attribute natin yung bakit mabunga, fruitful ganyan, ang active ang theater scene, ang pagsusulat ng dula. Dati ang sagot diyan dahil sa palangka. Kasi dahil sa palangka, every year may mga writers na nagsusulat ng dula, 'di ba? Na ginagandahan nila kasi gusto nilang manalo, ganyan, etc. So ngayon tama naman din na yung palangka is a good way, a good reason kung bakit ang playwriting ay lahat na lang playwrights, di ba? Parang ganyan, ang dami-dami naman nila. So, pero sa tingin ko ngayon, okay pa rin naman ang sagot ng palangka, pero sa tingin ko talaga, ang pinakasagot talaga ay Virgin Lab Fest kasi it's it is the most significant theater festival in the country for so many years na. Consistent siya. Kahit kahit pandemic, may Lab Fest, may fellowship pa rin, etc. Nagkaroon na kami ng fellowship na online, ganyan showcase online, etc. Meron dun sa CCP ramp na umuulan, mga ganyan. Meron dun sa loob ng mismong CCP, with the third floor ng Tanghalang Ignacio, kung saan-saan na rin po siya nakakarating. So ayun, so those are things to look forward to. Salamat talaga CCP. Dumadami ang mga susunod na Rodi Vera, dumadami ang mga susunod, 'di ba? Ang mga susunod na pangalan na quite possibly ay 'di ba magkakaroon ng mahalagang contribution sa development ng Philippine culture. So ayun, so yay, go CCP. Ang nakikita ko po na direction for the Virgin Lab Fest Writing Fellowship Program ay isa, hopefully magkaroon nga po ng publication or compilation yung mga works ng fellows dahil nabanggit na po to ni Sir Glenn at saka ni Sir Dennis na malaki po talaga ang demand para po doon sa mga materials. Ang pangalawa naman po is ipagpatuloy po yung regional iteration. Hindi man kami magtagal doon sa isang lokasyon pero sana magpatuloy pa rin po through our partnerships with these locations at dumami pa po ito. Kasi nakakikita na po namin yung demand for that. So may direction po ng ganoon. Pangatlo po yung community. Dahil po 15 years na nga po ang Writing Fellowship Program, nakikita po namin yung mga fellows, mga alumni po na talagang nagtatrive or marami na po sa kanila sumusulat na po ng mga dula. Like this year, maliban po dun sa featured writing fellows dito po sa VLF, meron pong mga fellows na nagko-collaborate na rin. Pag nalaman po nila na, writing fellow ka rin, nagko-collaborate po sila. Isa nga po meron po silang dula dito sa Benilde na i-showcase this August na dalawang fellows from different batches nag-collaborate, sumulat ng full-length play. May mga ganoon po. So hopefully, magsama-sama po yung mga writing fellows. Meron po kami community na nagbe-build na po. Sabi nga po ni Sir Glenn, mga kapatid. Every year po, ang tawag po niya sa kanyang mga fellows ay kapatid. So ngayon po, yung mga fellows, ini-invite po nila na kapatid ang mga fellows nila. At napapansin po namin na every year, sabi namin, ito na ang mga bunso ninyo.
bunsong kapatid. So hopefully marami pa po mga kapatid for the next years, and sana yun po, dumami pa po talaga yung mga works na ma-contribute ng Writing Fellowship Program. So bukas, linggo, so kung wala naman kayong ginagawa dahil linggo naman, kung gusto nating maging makabuluhan ang ating Sunday bukas, inaanyayahan po kayo na manood ng CCP Virgin Lab Fest Writing Fellowship Program Showcase na gaganapin at 5 p.m. so alas 5 po ng hapon sa Bulwagang Roberto Chabet ng Tanghalang Ignacio Jimenez. Punta lang po kayo doon. Pero ano po, taon-taon marami pong nanonood nito, so sinasuggest namin na 5 o'clock pa yung showcase, pero sana nandun na kayo as early as possible kasi libre po ito, so walang ticket, pero paunahan po siya. At dahil paunahan siya at ang venue ay may maximum number of audience members lang na pwedeng makapasok, so sana you're there early para you get para masigurong you get good seats at maliban sa good seats na sana makapasok nga kayo kasi sa mga dula na mapapanood ninyo, parang ni-revise paulit-ulit na kinritik, etc. So hopefully sana magustuhan talaga ninyo kasi pinaghirapan ito ng 8 fellows ngayong taon. This is showcasing them at their best. Ito yung parang showcase, at literal na showcase talaga ng lahat ng natutunan nila in 2 weeks. Ito yung epekto sa kanila ng panonood ng magagandang mga dula ng Virgin Lab Fest ngayong taon. So isupport po natin sila para lalo silang maengganyo magsulat, hindi lang para sa fellowship kundi beyond the fellowship, at bigyan ng support, bigyan ng mga masigabong palakpakan para kasi pinaghirapan naman nila ito. Muli ay iniimbitahan namin kayo na manood ng mga dulang bahagi ng CCP Virgin Love Fest ngayong taon, maging sa magaganap na showcase ng CCP VLF Writing Fellowship Program bukas, araw ng linggo, sa ganap na alas 5 ng hapon sa Bulwagang Roberto Chabet ng CCP Tanghalang Ignacio Jimenez dito sa CCP Complex, Pasay City. Makibahagi at makisaya sa makulay na mundo ng teatro. Sama-sama tayong tumawa, umiyak at mamulat sa mga kwentong may kabuluhan at sumasalamin sa ating pagiging Pilipino. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 2 ng hapon, dito pa din sa inyong programang Diskarte. Inyong napakinggan ang mga makabuluhan at napapanahong eksenang tampok sa natatanging produksyong pangradyo ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Diskarte, ikalawang aklat. Executive Producer, Eva Marie G. Salvador. Associate Producer, Ian Wong. Public Affairs Producer, Flor Abando. Logistics, Don Baniquez. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 2 hanggang alas 3 na hapon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig dito sa inyong paboritong himpilang DZRH. Diskarte, ikalawang aklat.